Sadyang walang ligtas na lugar na talaga sa panahon ngayon dahil sa kung saan-saan na lang nakaposisyon ang mga armas ng bawat bansa para sa prinsipyo na pinaglalaban nila. At kasabay ng pagpapalipad ng mga missiles sa Middle East, alam mo ba na hinahunting na ngayon ng United States ang mga submarine ng China na nakaposisyon at posibleng nagsasagawa na ng pag-espiya sa teritoryo ng Taiwan? At malaki nga ba ang posibilidad na maging sa karagatan ng Pilipinas ay nakaposisyon na din ang ilang submarine nila? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pang videos. Isa na nga talaga ang karagatan sa pinakamagandang gamitin kung pag-eespiya ang misyon, sapagkat kaya kang ikubli ng malawak na karagatan. Ngunit sa advanced technology na mayroon na tayo sa ngayon ay unti-unti na itong nakakounter. Isa nga sa kaganapan ngayon ay nagsasagawa na ng misyon ang US Navy na huntingin ang mga nagkalat na submarine ng China sa Taiwan Strait. Ginagamit nga ng US Navy ang isa sa pinakatanyag nilang military asset, which is ang P-8A Poseidon na isang uri ng surveillance aircraft ng United States Navy. At ayon sa report ay tinutugis na nila ang submarine na ito. Nalulan nga ang ilang People's Liberation Army ng China. Napakadelikado kasi sa panig ng Taiwan ang activity na ginagawang ito ng China, sapagkat dahil nasa kailaliman sila ng karagatan at knowing na intensyon talaga ng China na i-reclaim ang buong kalupaan ng Taiwan, ay posibleng nagtatanim na sila ng iba't ibang klase ng armas upang mapadali nilang mapalupig ang buong Taiwan na ito. Posible kasi na pag sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China ay madali na sa China na atakin ang buong kalupaan nila at posibleng gumamit ang China ng mga surprise amphibious attack. At ang higit na makakatulong sa kanila ay ang mga attack submarine ng United States at maging ang P-8 Poseidon na ginagamit na sa ngayon ng United States. Alam mo ba na nitong mga nagdaang taon ay patuloy pala na nagsasagawa ng pagdevelop at pagtest ang China ng kanilang JL-3 na isang submarine launch nuclear armed missile. At ito nga ay may mas mahabang range kung ikukumpara mo sa predecessor nito na JL-2. At ayon sa report ay may kakayahan nito mag-travel ng mahigit 4,000 na milya at isang malaking banta sa mga isla at mga malilit na bansa gaya ng Taiwan ang ganitong klase ng armas ng China. Pero dahil sa teknolohiya ng United States Navy ay posibleng mapigilan ito. Ang P-8A Poseidon kasi ay isang malakas na armadong sasakyang panghimpapawid na ginagamit ng Estados Unidos. Ito ay isang surveillance aircraft na binubuo ng maraming mga sensors at kagamitan sa pagsubaybay upang mangalap ng impormasyon sa karagatan, kalupaan at maging sa himpapawid. Ang P-8A Poseidon ay maaaring gamitin para sa pagsubaybay sa mga aktibidad sa dagat tulad ng pagtuklas ng mga barko, pagsubaybay sa mga kilos ng submarine, at iba pang misyon sa seguridad at pagpaplano. Ito din ay batay sa disenyo ng Boeing 737 at naglalakbay sa mataas na mabilis sa malawak na lugar upang mamonitor ang mga aktibidad sa karagatan. At ngayon ay sobrang abala din ng China sa pagpuposisyon nila ng puwersa dito sa Pilipinas. Sa gitna pa talaga ng balikatan exercises ay saan kaya kumukuha ng lakas ng loob ang China na iposisyon ang kumpulan nilang mga barko na ito?
Alam mo ba na habang naghahanda pala ang Pilipinas sa isasagawang balikatan exercises ay pinaghahandaan na rin pala tayo ng China? Sapagkat habang parating ang araw ng drill na ito ay unti-unting pinuposisyon na pala nila sa buong West Philippine Sea ang pwersa nila na animoy may nais silang patunayan. Nagsimula ang bugso ang pag-build ng kanilang barko nitong April 2 hanggang April 8 dahil nasa 78 agad na barko nila ang ipinosisyon. At lulan nga nito ang mga People Liberations Army Navy, Chinese Maritime Militia at mga mangingisda nila kuno. At ang datos na ito ay mula mismo sa ating Philippine Navy. At narito naman ang datos kung saan sila nakapwesto sa ngayon. Nasa 26 na barko ang nasa Panatag Shoal. At dito ay hindi lamang mga vessels ang meron. Bagkus, nagposisyon din sila ng isang Navy ship. 13 naman ang nasa Ayungin Shoal. 25 naman ang nasa Pag-asa Island. 5 ang nasa Kota. At gaya ng sa Panatag Shoal ay may Navy ship din dito. 1 naman sa Lawak at 6 naman sa Panata. 2 naman sa Likas. At ganito kadami ang barkong ipinosisyon nila hanggang sa dumating ang araw ng balikatan exercises. At tila gusto nilang iparating hindi lamang sa Pilipinas bagkus maging sa United States na kanila talaga ang mabahurang nandirito. Pero sobra-sobra na din talaga ang China. Bagkus may mga area kasi na bahagi na ng Palawan na pinasok na talaga nila kahit na obviously teritoryo na ito ng Pilipinas. At dumating pa nga sa punto na araw na ng balikatan ay pumalo sa 124 ang mga barko na inilagak ng China sa West Philippine Sea. At aabot nga ng 3 Navy ships, 11 Coast Guard vessels, at 100 na naman na mga barko ng militia ang nakaposisyon sa ngayon. Expected na nga daw ng Pilipinas, France at United States na habang isinasagawa nilang military exercises ay aaligid-aligid ang mga barko ng China sa kanila. Pero wag na wag lang talagang magkamali ang China dahil isang maling aksyon nila dito ay may kahinatnan talaga ang bagay na ito.